Ito nga bang sa dating Golden State Warrior big man na si Javal McGee ang magiging bagong import ng Converge Fiber Xers? Si McGee ay kabilang dito sa ilang mga NBA players na napapabalita na kukunin daw ng mga PBA teams ngayong PBA Commissioner's Cup para maging reinforcement. At bagay itong si McGee dito sa lineup ni Coach Delta Pineda kung sakasakali. Kasi nga alam natin itong si Bol Bol gusto raw kunin ng TNT at ngayon naman itong si Jalil Okafor naman sa SMB. So hindi papatalo ang Converge at ang kukunin daw ay si Javal McGee. Si McGee, syempre kung nanonood kayo ng NBA, alam most pinakakilala to sa paglalaro niya dati dito sa Golden State Warriors at sa Los Angeles Lakers. Ang huling pinaglaruan nito ay sa Australia at kung ito'y mapupunta sa Converge, ang laking bagay nito. Dahil syempre sa height nito at sa kanyang athleticism, pwedeng-pwede ito na maging defensive anchor nitong Converge Fiber Xers. Kaya nga ito'y isa doon sa mga players talaga na dapat nating pagmasdan at subaybayan kung ito'y mapupunta sa PBA. Hindi na nakapagtataka na gugustuhin ng mga PBA teams na kumuha ng mga NBA caliber players. Lalo na at itong guest team sa Commissioner's Cup, yung Macau Black Bears, ang balita. Gusto raw kunin ito si Dwight Howard. So hindi tayo magtataka kung ganyan talaga mangyari. Itong si Javal McGee ang kunin naman ng Converge Fiber Xers. Kung sakaling magkatotoo to, ang laking balita niyan. At syempre, magiging isa yan sa mga advantage nitong Converge pag nakaharap na nila yung mga malalaking teams katulad ng San Miguel at ng TNT Tropang 5G. So dito natin talaga makikita ngayon kung gaano kalalim yung sabihin nga nating budget ng Converge para makuha ang nasabing dating NBA player na si McGee. Napag-uusapan itong mga NBA players, ang balita daw itong si Bol Bol hindi pa raw kumpirmado na magiging import ng TNT dahil pinag-uusapan pa raw yung syempre yung salary. Ayon dito kay Homer Sison ng Spin PH, posible raw na ang i-demand nitong si Bol Bol ay 60,000 per month. So hindi na nakapagtataka yan dahil itong si Ronde Hollis Jefferson, ang balita $70,000 per month naman binaya dyan ng TNT. So ito si Bolbol, mas malaki pa siguro dyan. So tignan natin kung anong magiging sitwasyon dito para sa TNT kung magkakatotoo nga ito. Medyo nakapanghihinayang to dahil binabayaran nila ngayon itong si RHJ pero hindi naman naglalaro dahil nagkaroon ng torn Achilles. Ang dahilan nga, pinahiram nila sa Meralco at doon nga nagka-injury kaya nga kamalas nila dyan. Anyway, nandiyan na to si Bolbol, yan ang kinakausap nila ngayon. Tignan natin kung magkakatotoo nga na makukuha ito nitong TNT Tropang 5G. If ever nakuha nila, magiging ang laking advantage niya dahil bukod sa 7'3 ito, ang kanyang wingspan ay 7'8. So, ang laking defensive anchor talaga nito. At syempre alam natin na dito sa PBA magiging parang ang hirap bantayan niya dahil sa sobrang laki. Kaya tignan natin kung anong gagawin ngayong aksyon ng ibang PBA teams para naman masabayan itong TNT at yung binalita natin kanina na itong Converge Fiber Xers na baka si Javal McGee ang kuning import. If ever mangyari yan, hindi na ako magtataka kung magkakaroon pa ng iba pang mga teams ngayon dito sa PBA na susundan na rin itong hakbang na gagawin nitong mga nabanggit na koponan para naman makasabay sila. At syempre, alam natin na itong Commissioner's Cup, no limit yung height ng imports dyan. At itong Macau Black Bears, yung bagong team na maglalaro, matindi raw yung mga idadaling players. So, kailangan magpakitang gilas yung mga local natin. At syempre, yung mga kanilang reinforcement na mga import. So, abangan yan. Ito nga bang Barangay Ginebra ay matatapos na ang kanilang sabihin nating pagsasama kay Coach Tim Cone? Meron kung binabasa ninyo yung mga post ni Snow at yung kanyang programa ay yung sinubaybayan. Meron nga mga lumalabas na balita na baka raw itong si Coach Tim Cone umalis na ng Barangay Ginebra. Maski sa social media lumalabas na rin yan. Pero ang tanong, ito nga kayong mangyayari. Well, sabi nga nila ito si Coach Tim Cone, kung yan ay aalis dito sa Barangay Ginebra, either magpo-full time na yan sa Gilas Pilipinas or lilipat sa San Miguel. Hindi yan pupunta sa Magnolia dahil kauupo lang doon ni LA Tenorio. At syempre, hindi naman yan, sabihin na natin, no, hindi yan kayang bayaran yung salary niyan itong mga independent teams. Ang Converge siguro po pwede dyan. Pero sa tingin ko, itong si Delta Pineda, hindi pa yan kaagad-agad aalis doon sa pwesto niya. At I doubt very much kung papayagan ng SMC
na ito si Coach Tim Cone mapunta sa Converge o di kaya sa MVP Group. Kaya if ever ito si Coach Tim Cone umalis ng Barangay Ginebra, isa lang yung PBA team na pupuntahan yan, ang San Miguel. Yun nga lang, gaya nga nung sabi ng marami, paano mo naman naaalisin sa pwesto itong si Coach Leo Austria? Panayang panalo ng kampyonato dito sa Beermen. Medyo mahirap na bitawan itong si Coach Leo at yung mga players ng San Miguel, clearly gusto nila na nandun si Coach Austria sa pwesto. Dahil kapag si Austria, coach nagka-champion ng SMB. Kaya nga, tignan natin. Pero sa tingin ko, medyo mahihirapan itong sabihin nating paglipat ni Coach Tim Cone sa San Miguel kung sakasakali dahil hindi naman kayang-kaya niyang gawin ni Ramon Ang kung gugustuhin niya. Pero sa tingin ko, walang dahilan sa ngayon para ito'y mangyari. At malamang sa malamang itong si Coach Tim Cone, manatili pa rin yan dito sa Barangay Ginebra. Kinakailangan lamang talaga siguro na i-adjust yung lineup ng Ginebra para makasabay sa iba. Ang San Miguel Beer nga ba ay susubukang ma-acquire ang first round pick nitong Titan Ultra. Meron kasing mga bali-balita na yun daw darating na draft ay magiging malalim, maraming mga top talents ang sasali sa PBA. At syempre ang San Miguel, isa doon sa pinakamatandang team sa liga. Tignan nyo naman sila, si Ross mahigit 40 na, si Fajardo 36 na, si Jericho Cruz 35, si Taulaba mid-30s na rin, si Wamit Yongson. So halos lahat ng players ng San Miguel nagkakaedad na at kinakailangan nilang kumuha ng mga panibago. Kaya nga itong magiging paraan dyan ay itong darating na draft. Magkuha sila ng first round pick nitong Titan Ultra at yan ang gamitin nila para mag-acquire ng bagong talent. Kung sakasakali, isa to dito sa mga magiging sabihin na nating nakagugulat dito sa PBA kung makuha yan ng San Miguel. At syempre alam din natin na yung performance ng Titan Ultra medyo mababa. So yung draft pick nila mataas yan, baka maging top 4 o top 3. Kapag nagkataon, baka itong San Miguel swertehin makuha nila itong si Michael Phillips. Kung si Michael Phillips ang kunin sa number 1 ng Barangay Ginebra at number 3 yung pick ng San Miguel, posible na si Raven Gonzalez ang maakuha nila. Ngayon, kung sumali pa yung mga Phil-Ams katulad nila DJ Fenner at itong si Darren Mayo, sila Justice De Corsi, mag-iiba yan syempre at mas magiging malalim to at mas marami pwedeng makuha itong San Miguel na big man. Pero sabi nung iba, baka ang talagang gusto sa kunin na San Miguel ay point guard. So yan ang marami sa darating na draft. So dyan siguro titingin na talaga itong San Miguel Beermen. Kung sakasakali, hindi magkakaroon ng problema itong San Miguel sa paghanap ng guard. Actually, kung talagang seryoso sila, pwede sila kumuha ngayon. Hindi sa draft, sa trade. Pwede nila kunin si Mikey Williams o si Cedric Bearfield. At bago tayo magtapos ay binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Monde Guzman, Jonel Alagon, si Ronald Berbosidad, Katsakino Dukusin, si Dexter Domer, Ireneo Salangsang, si Joshua Giray Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., pinabati din natin, si Dexter Domer, si Michael D. at ang iba pa.